Pag-usapan natin ngayon ang collective action ng 5 kinasuhan ni Senator Amy tungkol sa pag-aresto kay PRRD. Dalawang Secretary Remulla, dalawang General Marvel Entore at saka isang Ambassador Lacanilaw. Okay. Lumalabas ngayon, medyo nahihirapan sila sa pagsagot yung pag-submit ng counter affidavit. At nag-meeting muna sila. After ng meeting, napagkaisa na mag-request sila ng 10 days extension. Okay, pakinggan muna natin itong balita ng UNTV tungkol sa meeting nila. Pulong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa iba pang respondent sa kaso isinampa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, ipinatawag niya ang mga ito upang makapag-usap patungkol sa legalidad ng kaso at kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Itong Martes, inatasan ng Ombudsman si Remulla at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sagutin ang report na isinumiti ni Senator Amy Marcos mula sa pagdinig ng senador. Sa report, sinabi nito posibleng masampahan ng kasong kriminal at administratibo si Remulla dahil sa nangyari sa dating Pangulo. Magkikipagpulong si Justice Secretary Jesus. So lumalabas, tapos na yung meeting nilang 5 at ito, meron na silang pahayag. Ito sa post ng Batas PH 20 minutes ago. Bago-bago pa, napasahin ko. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. So, extension. Yung normal period data is 10 days. So, hindi nila kayang sagutin yung 10 days. Kaya, nagre-request sila ng another 10 days. Okay. So, basahin ko Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Friday, ngayon, revealed that they are planning to ask the Office of the Ombudsman for an extension in filing their counter affidavit in connection with the criminal and administrative cases filed against them for arresting and surrendering former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. In an ambush interview, Remulla also said they will invoke the sub judice rule in their counter affidavit, saying the Supreme Court had already assumed jurisdiction over the issue as there is a pending petition for habeas corpus lodged by the Duterte siblings. Ito ang sabi ng Secretary. Sub judice siya eh. Why? It is so hard to answer something that is sub judice, wala pa ngang determination ang Supreme Court sa nangyari. In criminal procedure, sub judice refers to the legal principle that bars both parties from publicly engaging in conversation about the case currently pending in court to avoid judges from pressure and influence. We just agreed that we'll just have one answer for all procedural issues. Aside from the other allegations that are individual, then we have an answer for everyone. For the commonly held issues, the procedural issues, we will adopt a common answer. Yan po ang payag ng Secretary. Okay, so, una, pagbibigyan ba sila ng Ombudsman? Sa tingin ko, opinion ko lang ito, pwede siguro another 10 days. Why not? Sige, pagbigyan nyo. Sana mapagbigyan, para walang reklamo. Yung sub judice na sinasabi ng Secretary, hindi ako abogado. Kaya lang, alam kong sub judice, yung sa publiko, bawal yon. Ito, pinapasubmit ka ng Ombudsman, hindi naman public yun. Kasi, document yun eh. Document, isasubmit mo. Hindi mo naman i-discuss. Kung yung counter, example, ako yung kinasuhan ni Senator Amy. Nag-counter affidavit ko. Tapos, isinubmit ko sa Ombudsman. Tapos, sinabi ko pa sa publiko, nag-explain ako, nag-press conference ako. Yun, ang bawal, ang alam ko. Correct me if I'm wrong. Kaya lang, kung sagutin lang nila yung may isampang kaso, counter affidavit, wala, tahimik lang sila, palagay ko, hindi yun sub judice. Anyway, opinion ko lang yun. Okay. Ito, maganda yung sinabi niya na may common answer sila sa procedural. Tapos yung individual issues, kanya-kanya na silang sagot. Which is correct. Now, yung sinabi niyang under na ng Supreme Court, problema yung habeas corpus petition na naisampa sa Supreme Court, tumahimik naman. Parang wala na eh. I'm sorry I have high respect sa Supreme Court. Kailan ang tagal na nun. I don't know kung aasikasuhin pa yon ng Supreme Court. Kaya ako, personal ito, opinion ko lang, nabuhayan ako ng loob. Dito sa ginawa ni Senator Amy at kanyang committee, mabilis ang action nila, complete paperwork, sinubmit sa Ombudsman. Pag-evaluate ng Ombudsman, halos kumpleto na, yun, action kagad.
pinapasubmit ng counter affidavit. So, may nakikita akong gulong ng hustisya na gumugulong. Kasi dito, ang ombudsman parang fiscal, prosecutor. I-determine niya ngayon kung may strong basis o strong evidence. Pag na-determine niyang meron, ayun, ang ombudsman na magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, sa kriminal. Ganun ba yun? O sa graft and corruption ano? O, I think ang ombudsman may kapangyarihan na mag-dismiss kagad tungkol sa administratiba. Sa kriminal, yun. Yung criminal aspect, yun, lalo na si General Torre, marami siyang criminal liabilities, yung pinapaliwanag noon ni na Senator Alan Peter Cayetano, yung arbitrary detention. Yun. Matatamaan siya doon. Kaya yun, criminal aspect yun. So, administrative naman, yung pwede silang ma-dismiss from the service, depende sa determination ng ombudsman. Kaya, salamat sa ombudsman, salamat kay Senator Amy Marcos. Hindi kami nagkamali. Yung pamilya namin, o grupo namin, isinama namin dyan si Senator Amy sa aming sample ballot. Yan, yung Duterte, nandyan o. Tapos, Marcos Amy, Camille Villar. We have distributed more than 6,000 itong sample ballots na ito. And ang mga kaibigan namin, talagang tuwan-tuwa na nabigyan namin sila nito and they committed. Boboto sila Duterte plus 2, Villar and Marcos. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandi kasi ang sweldo natin sa channel nito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandi. Panoorin nyo ang video na ito. Ni nanay ug ni tatay sa among nahinabangan og yero so karon ako silang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay maayong udto nay tay. Og karon mao na ni ang nahatag ni tatay ug ni nanay nga yero. So nataod na gid nila so maayo nang ilang atop. Nanay tatay unsa ninyong maistorya bahin sa gihatag sa inyo nga yero lansang og plinsen. Karon maayo na inyong atop. Nagpasalamat mi kay na hinabangan mig sin lansang apil na ang nagbidyo og sa Ginoo. Daghang kayong salamat. Hinaut ta nga mapadayon ang hinabang. Aron wala tay problema. Daghan ang nanghanglan pa sa yabang sa Ginoo. Mas dinadyan hinabang. Dagan pa ang nanginahanglan nay. Pagka uhang kilon. Oo. Og karon nay og tayo nga nailisan na inyong atop di ba maayo na ba? Wala na ulan, wala na tulo. So maayo na gyud. So salamat kayo tay nay. Salamat kayo. God bless.